Praise the Lord. At tayo po'y dadako na po sa mga banal salita ng ating mahal na Panginoon. Ito po'y dadali ng ating beloved preacher, Perpet Iyas. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you for beloved Brother Ding Castro. Tayo po'y tumayo mga kapatid, manalangin ta sa mahal na Panginoon. O pagpala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ni Jesus, narito po kami, taos puso ng pasalamat, taos puso ng pakumbaba sa pangunat ng langin, ng beloved Honorable Evangelist, Pastor Willie Almeida. Patawarin mo Diyos ang bawat isa amin. Sa ganang akin wala akong magagawa. Samahan po kami sa iyong kapangyarihan. Mahal na Panginoon, alisin mo lahat rin ang mga hadlang, mga pagkadilangan. Sa pangalan ni Jesus, aming sinasaway lahat ng mga gawa ng kaaway, cast out in Jesus' name. Amen. Say, praise the Lord. Purihin natin dakilang Diyos. Una tigit sa lahat, ang kataas-taasang pagpupuri, pagluluwalhati, pagpaparangal, pagdadakila at pagsamba ay tanging siya ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo po lamang. Dubling paggalang sa ating minamahal at gagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeida, sa mga beloved children, mga pag-alala sa mga ginintuang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Dinasy Almeida, our beloved Mama Dear, sa lahat nating mga live webcast viewers, Luzon, Visayas at Mindanao, sa atong mga kamanggagawa, beloved co-workers, co-preachers, beloved ordained preachers, lahat ng mga beloved instrumentalists, mga visitors, lahat nandito kasama natin. Magandang gabi. Lalo tigit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Say, praise the Lord. Purihin natin ang ilang Diyos, mga kapatid. Itoon po natin ang ating mga sarili sa salita ng ating mahal na Panginoon. Napaka-importante po, mga kapatid, na mayroon tayong matutunan na aral sa ating mahal na Panginoon sa kanyang banal na salita. Amen. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon at basahin po natin ang libro ng Exodo, Kapitulo 2, versikulo 7. From the book of Exodus, chapter 2, verse 7. Then said his sister to Pharaoh's daughter, Shall I go and call to thee a nurse of the Hebrew women, that she may nurse the child for thee? Amen. Excuse me po, sa Genesis. Genesis, Kabanatang 2, ang talatay 7. At nilalang ang Panginoon Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong na hininga ng buhay at ang tayo naging kaluluwang may buhay. Amen. Say, praise the Lord. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Mga minamahal, ang salita ng Diyos ay nagpapatunay na ang tao walang ibang pinanggalingan kundi ang ating mahal na Panginoon. Marami kasing nagsasabi na, lalo na sa mga scientists, ang tao daw hindi galing sa Diyos, kundi ang sabi nila galing daw sa monkey. Say, praise the Lord. Pero ang katotohanan, mga kapatid, ang tao walang ibang pinanggalingan ang ating mahal na Panginoon. Siya ang may lalang sa atin. Amen? Kaya ang ating pag-aralan ngayon, mga kapatid, about our position on divine healing. Ang ating paninindigan sa pagpapagaling ng Diyos. Amen? Bakit po? Tulad ng isang mechanic, kahit nagkahiwalay-hiwalay na ang mga pesa, kaya niyang i-assemble ulit at kaya niyang paandarin
dahil siya marunong gumawa ng makina. Amen? So praise the Lord. Ganon din mga kapatid, ang ating mahal na Panginoon. Maraming nagtatanong, bakit daw kakaiba ang ating mga karanasan sa ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos? Dito libo-libong mga patotoo. Amen? Sa Sibulang, libo-libo ang mga patotoo. Kung buuin natin lahat, milyon ang nagpatotoo dito sa ministeryong ito ng Jesus Miracle Crusade dahil ang Diyos ay naghihimala. Amen? Lahat ng bagay ay kayang gawin ng ating mahal na Panginoon dahil siya po ang the great physician. Amen? Say praise the Lord. Siya ang may nakakaalam sa lahat ng parte ng ating katawan. Dahil siya ang may lalang sa atin. Amen. Siya may kapangyarihan. Kahit ipunin man lahat ng mga dalubhasang manggagamot dito sa mundo. Lahat ng mga dalubhasang mga kwak doktor dito sa mundo. Di pa rin ito makatumbas sa galing at talino ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Amen? Siya ang mas higit nakakaalam sa ating buhay. Siya ang mas higit nakakaalam kung anong gamot sa ating mga karamdaman. Na talagang pag ang Diyos ang magpapagaling, walang side effect. Amen? Walang side effect, mga minamahal. Dahil ang kapangyarihan ng Diyos ang kumikilos sa bawat isa sa atin. Say, praise the Lord. Wala tayong ginagamit ng anumang mga instrumento. Tayo po ituturuan ng ating minamahal at kagalang-galang na pastor na tayo po'y mananampalataya sa ating mahal na Panginoon. Magtiwala sa ating dakilang Diyos na kaya niya lahat. Sa Diyos walang imposible. Amen? Walang bagay na hindi magawa sa ating mahal na Panginoon dahil siya ay makapangyarihan sa lahat. Say, praise the Lord. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Ang hindi kaya sa tao, talagang kaya sa Diyos. Amen? Say, praise the Lord. Mayroong isang babae 12 years na inaagasan. Pinahirapan na siya sa lahat ng mga manggagamot. Alam naman natin, pag pumunta ka sa mga kwak doktor, maraming mga panapamaihin. Amen? Pahanapin ka ng manok ugis, baboying ugis. Papuntahin ka doon sa simenteryo para manalangin ka sa mga kalag. Tuturuan ka sa mga dalubhasang sabi nila mga manggagamot. Mga doktor naman, mga kapatid, pag pumunta ka sa ospital, maraming invento. Amen? Maraming mga tusok-tusok. Say, praise the Lord. Maraming gamot nga iniinom. Pero ganoon pa man mga kapatid, hindi natin maasahan
na lahat ng mga yan ay epektibo sa pagpapagaling ng karamdaman. Uubusin halos ang kayamanan ng isang tao pag ang karamdaman na yan ay hindi kayang pagagalingin sa mga dalubhasang doktor. Say, praise the Lord. Dito po sa Mark chapter 5 verse 25 up to 29. From the book of Mark, chapter 5, verses 25 to 29. And a certain woman which had an issue of blood 12 years, and had suffered many things of many physicians, and had spent all that she had, and was nothing bettered, but rather grew worse, when she had heard of Jesus, came in the press behind, and touched his garment. For she said, If I may touch but his clothes, I shall be whole. And straightway the fountain of her blood was dried up, and she felt in her body that she was healed of that plague. Amen. Marcos, Kabanata 5, ang talata 25 hanggang 29. Ay isang babae na may 12 taon nang inaagasan, ay siya'y napahirapan ng maraming bagay ng mga gamot at nagugulan niya ang lahat niyang tinatangkilik at hindi gumagaling na kauntiman, kundi bagkos pang lumulubhas siya. Napagkarinig niya ng mga bagay tungkol kay Jesus ay lumapit siya sa karamihan at sa likuran niya at hinipo ang kanyang damit sapagkat sinasabi niya, pumahipo ko man lamang ang kanyang damit ay gagaling ako at pagdakay na impat ang kanyang agas at kanyang naramdaman sa kanyang katawan na magaling na siya sa salot niya. Amen. Palakpakan po natin ng mahal na Panginoon. Talagang totoo ang salita ng Diyos. Maraming mga tao pag mayroong mangyayari, sabi nila, kung dinala pa raw sa ospital, baka mabuhay pa. Pero dito, naubos ang kanyang kayamanan. Pinapahirapan siya sa mga manggagamot. Klase-klaseng gamot ang pinapainom. Klase-klaseng mga pamaihin ang tinuturo sa mga kwak doktor. Nahirapan siya at kahit unti walang alibyo sa kanyang karamdaman. Amen? Pero nung siya nakarinig ng ating mahal na Panginoon ay nangaral at nagpapagaling, ang sabi niya, kung makahawak lang ako sa burlas ng Panginoon, ako'y gagaling. Say, praise the Lord. Ang puhunan, walang iba kundi ang pagtiwala at pananampalataya sa ating mahal na Panginoon. Walang side effect. Amen? Nung sinikap niyang lumapit at hinawakan niya ang burlas ng ating mahal na Panginoon, karaka-daka siya'y gagaling, gumaling sa kanyang malubhang karamdaman na halos ang kanyang kayamanan ubos na sa paggasta sa lahat ng mga uring gamot at mga gamot, mga kapatid. Say, praise the Lord. Kaya dito, nagpapatunay na ang Diyos ay totoong mas magaling at matalino sa mga mas dalubhasang doktor at mga gamot dito sa mundo. Walang makakapantay sa Diyos. Amen? Lahat sa Diyos kaya. Ang hindi kaya sa tao ay kayang-kaya sa ating mahal na Panginoon. Kayang-kaya sa ating dakilang Diyos. Dahil siya ang Diyos noon, ngayon at magpakailan-kailan paman. Siya ang Diyos yung walang pagbabago. Siya ang una, siya ang huli. Siya ang makapangyarihang Diyos. Amen? Siya ang lumalang sa tao. So naturalmente na siya, alam niya lahat kung anong remedyo sa ating mga karamdaman, kung anong dapat niyang gawin at igamot sa ating mga karamdaman. Amen?
Say praise the Lord. Maliban na lang sa mga pinagpala. Amen. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Bakit pinagpala? Mga kapatira natin, mga manggagawa, sila'y nasa piling na ng ating mahal na Panginoon. Sila'y pinagpalang lubos. Amen. Wala ng karamdaman, wala ng problema, wala ng kahirapan. Sa piling ng mahal na Panginoon. Say praise the Lord. Talagang kapayapaan, kagalakan, kasiyahan ang kanilang nararamdaman. Kaya po mga kapatid, sila'y pinagpala sa ating mahal na Panginoon dahil sila po'y nakakaabot sa napaka-high standard ng ating mahal na Panginoon. Amen? So hindi ibig sabihin na sa kanilang kaligayan ang Diyos ay hindi nagpapagaling. Kayang pagalingin ng Diyos. Pero ang sabi ko, sila'y pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Dahil tinanggap nila ang putong nagmumula sa ating dakilang Diyos. Medalya, korona. Amen? Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Say, praise the Lord. Mga kapatid, hindi lang ang karamdamang pampisikal ang kaya gamutin ng ating mahal na Panginoon. Pati na ang spiritual. Amen. Say, praise the Lord. Marami dito, mga kapatiran dati, mga demon possessed. Yung karamdaman na yan, hindi kayang gamutin ng doktor. Amen? Yung mga taong sinasaniban ng mga bad spirit. Mga minamahal, kahit pare, hindi niya kayang palayasin ang mga demonyo. Pero dito ating nararanasan, lahat tayo nakasaksi. Buhay ang Diyos nating pinaglilingkuran. Lahat ng mga demonyo, pinapalayas sa pangalan ni Jesus dahil sa kanyang kapangyarihan. Amen? Basahin po natin dito po sa Mark chapter 16 verse 17. From the book of Mark, chapter 16, verse 17. And these signs shall follow them that believe. In my name shall they cast out devils. They shall speak with new tongues. Amen. Marcos, Kabanatang 16, ang talata ay 17. At lalakip ang mga tandang ito sa makisimpalataya. Magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Magsasalita sila ng mga bagong wika. Amen. Say, praise the Lord. Lahat ng klase-klaseng mga sakit, kayang pagalingin ng Diyos. Hindi lang pampisikal, pati spiritual. Amen? Mga daotang espiritu, mga bad spirit, mga masamang espiritu. Naalala ko yung 97 ba yun? 95. Nagdala kami ng demon possessed galing sa Negros. 2. Mga kapatid, talagang grabe ang mahal ng Panginoon. Kami mismo sinusubok, pinapakita gaano kalakas ang demonyo sa kanilang katawan. Pero ang demonyo hindi nagtatagumpay. Dahil mayroong man of God. Ang ating mahal na pastor, nakaluhod, nakataas ang kamay, nananalangin. Amen? Ang lahat ng mga demonyo ay lumayas sa pamagitan ng panalangin ng taong matuwid. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Dito grabe, di basta-basta. Maraming nagtatanong, naiinggit ang iba. Bakit daw wala sa kanilang congregation? Hindi sila nakaranas, hindi sila naka-experience. Wala silang mga patotoo. Amen? Say praise the Lord. Pero dito, libo-libo, kahit bata,
mga baguhan, mga datihan, lahat tayo mayroong personal na mga karanasan. Paano tayo pinagaling ng Diyos? Binago ang buhay natin. Pinoproteksyonan sa lahat ng uri ng mga sakuna. Ang Diyos ay kumikilos sa bawat isa sa atin. Say, praise the Lord. Kaya gayon na lamang mga kapatid, ang ating paninindigan sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? Bakit siya tinatawag na the great physician? Lahat ng sakit kaya niyang gamutin. Hindi lang pagpapalayas ng mga demonyo, pati ang pagpapatawad sa kasalanan ay kayang gawin dahil siya ang Diyos na makapangyarihan. Amen! Ang sabi ng Biblia, pag ipahayag lang natin ang ating mga kasalanan, tayo po ay kanyang patatawarin, lilinisin sa lahat nating mga kasamaan. Basahin po natin dito po sa unang Juan, Kapitulo 1, versikulo 9. Kindly po. From the first epistle of John, chapter 1, verse 9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Amen. Unang Juan, Kabanatang 1, ang talata 9. Kung pinahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat banal, siya na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Amen. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Walang kasalanan na hindi kayang patawarin ng Diyos. Kung tayo ay humingi ng tawad. Walang taong hindi kayang tanggapin ng Diyos kung tayo ay lumalapit sa Kanya. Lahat tayo ay nagkakasala. Amen? Lahat tayo ay mayroong mga kahinaan. May pagkakamali. Pero ang sakit isipin, hindi lahat tao ay marunong magpakumbaba. Hindi lahat ng tao ay marunong humingi ng tawad. Amen. Kahit gaano kaliit ang ating kasalanan, pag hindi natin hingiin sa Diyos ang kapatawaran, baka yun pa ang dahilan na tayo ay mapunta sa impyerno. Say, praise the Lord. Pero, kahit gaano kalaki ang kasalanan natin, sabihin man natin kasing laki ng barko ang ating mga kasalanan. Sabihin man natin hindi na tayo karapat-dapat, hindi na tayo mapatawad, mga kapatid, gaano man kalawak ang ating kasalanan, mas malawak pa ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Mas malaki pa ang kapatawaran ng Diyos, mga minamahal. Ang sabi pa ng Biblia, kahit matingkad na pula, amen? Kahit pa matingkad na pula, ay kaya niyang paputiin tulad ng isang bagong paligong tupa. Ganon tayo mga kapatid. Hindi tayo karapat-dapat sa harap ng Panginoon. Hindi tayo karapat-dapat sa mata ng Diyos. Pero dahil tayo'y lumapit sa Kanya, nanikluhod sa Kanya, nanampalataya at naniwala, hindi lang ang karamdamang pisikal ang pinagaling ng Diyos sa atin, pati ang ating karamdamang espiritual. Noong una tayo ay walang kabanalan, salot sa lipunan, walang silbi. Pero sa kahabagan ng Diyos, ngayon ay tayo ang ginamit ng Diyos bilang patotoo. Bilang pagpapatunay na ang Diyos natin ay totoong buhay at makapangyarihang Diyos.
Dahil dito naranasan natin, hindi lang pagpapagaling sa ating mga sakit pampisikal, pati na sa ating spiritual na karamdaman tayo ginamot ng ating mahal na Panginoon. Amen. Mula 1991, nakaabot ang gawaing ito dito sa Cebu. Mga kapatiran nating bunga sa panalangin ng ating mahal na pastor, hanggang ngayon sila'y nagpapatuloy. At tayo rin, mga baguhan, naging bunga sa panalangin ng ating mahal na pastor. Na ang ating patutuo, hindi lang tayo ay pinagaling sa ating mga sakit pisikal. Lalo't nating pinapasalamatan ng Diyos na tayo po'y ginamot at pinagaling ng Diyos ang ating karamdamang espiritual. Nung una wala tayong kabanalan, tayo po ay binihisa ng Diyos ng kabanalan ng mahal na Panginoon. Tayo po'y binagong lubos ng ating dakilang Diyos at tayo po ay pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Nung una tayo ay walang-wala. Kaya ngayon mga kapatid, tayo na ang nagpatutuo. Pinapaulanan tayo ng pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Maraming pagpapala. Halos hindi na mabilang ang mga pagpapala. Nung unang panahon hanggang ngayon mga kapatid, kung bilangin man natin ang mga pagpapala, halos hindi na mabilang, halos nalimutan na ng iba mga kapatid, ang mga pagpapalang ipinagkaloob sa sobrang dami na mga pagpapala galing sa ating mahal na Panginoon. Kaya po mga minamahal, ito po ang ating paninindigan. Kung mayroon mang pinagpala, sa lahat na pinagpala, tayo na ang mga membro sa ministeryong ito. Ikaw at ako, lahat na sakop ng ministeryong ito, pinagpala sa lahat ng pinagpala. Dahil nasumpungan natin ang totoong Diyos, buhay na Diyos, makapangyarihang Diyos. Hallelujah! Mapalad po tayo mga kapatid. Kahit mahirap, alam natin na mayroong Diyos handang tumulong sa atin. Kahit mahirap, alam natin na ang Diyos andam tumulong at gamutin tayo sa mga karamdaman natin. Mayroon man tayong mga pagkukulang, mayroon man tayong mga kahinaan, mga kapatid, manikluhod lang tayo sa ating dakilang Diyos. Lumapit lang tayo sa Kanya. Aminin natin sa harap ng Panginoon na tayo po'y hindi karapat-dapat. Tulad ng isang maniningil ng buhis, hallelujah, hindi siya halos makatingin sa langit dahil alam niya na siya ay makasalanan. Ang sabi niya, mahal na Panginoon, hindi ako karapat-dapat sa iyo dahil ako'y taong makasalanan. Nalugod ang Diyos. Nalugod ang Panginoon sa taong marunong magpakumbaba. Nalugod ang Panginoon sa taong marunong humingi ng tawad. Kahit gaano pa kalaki ang kasalanan ng isang tao, pag siya'y marunong lumapit sa Kanya, magpakumbaba sa Kanya, humingi ng tawad sa Kanya, hallelujah! Kaya tayong gamutin ng Diyos, kaya tayong patatawarin ng Diyos, dahil ang Diyos, Diyos ng pag-ibig, hallelujah! Ang Diyos ay nasa ating kalagitnaan. Ibigay po natin pagkakataon, beloved, Kuya Nilo Miranda. Bulay-bulayin po natin ang kabutihan ng Diyos, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Lahat sa magsabi ng praise the Lord. Hallelujah. Napakabait ng Diyos, mga minamahal, sa buhay ng bawat isa sa atin. Hallelujah. Tunay tayo nakasumpo ng biyaya at habag sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Tinawag, pinili tayo ng Diyos. Napakaraming tao sa buong mundo. Subalit isa ka sa mga pinili at tinawag ng mahal na Panginoon pang maglingkod sa Kanya at magmamana tayo ng buhay na walang hanggan. Salamat sa dakilang Diyos.